Si Pedro Edralin Flores ay hindi ipinanganak na mayaman o sikat. Galing siya sa tahimik na bayan ng Vintar, Ilocos Norte. Dala lang ang tapang at isang pangarap na mas malaki pa sa kanyang sitwasyon. Noong 1915, umalis siya sa Pilipinas at naglayag papuntang Estados Unidos. Hinahabol ang mas magandang kinabukasan sa isang bansa kung saan kailangan lumaban ng mga imigrante para sa bawat oportunidad. Hindi madali ang buhay. Nag-aral si Flores sa San Francisco at pumasok pa sa law school, pero matindi ang realidad. Kalaunan, huminto siya at lumipat sa Santa Barbara, California, nagtatrabaho ng iba't ibang trabaho para lang mabuhay. Isa sa mga trabahong yan ay pagiging bellboy. Tapos isang araw, nagbago ang lahat. Nagbasa si Flores ng isang article tungkol sa isang lalaki na naging milyonaryo sa pagbebenta ng isang simpleng laruan, isang bola na may rubber band. Ang kwentong yan ay nag-spark ng something sa kanya. Bigla, naaalala niya ang laruan na humubog sa maraming pagkabata ng mga Pilipino, ang yo-yo. Pero hindi lang basta naaalala ni Flores ang isang laro. Nakita niya ang isang negosyo, isang movement at isang legacy na naghihintay mangyari. Nagsimula siyang mag-ukit ng yo-yos by hand at ibinibigay sa mga bata sa kapitbahay. Di nagtagal, gusto ng mga tao ng more. Mabilis lumaki ang demand. Bumili siya ng machines, nagtayo ng workshop at pagsapit ng 1928, itinatag niya ang sarili niyang yo-yo manufacturing company. Sa loob lang ng isang taon, ang kanyang mga yo-yos ay sold in massive numbers. Ginagawang American obsession ang isang maliit na laruan noong pagkabata ng mga Pilipino. Pero ang greatest contribution niya ay hindi lang ang mass production. Ipinakilala ni Pedro Flores ang isang revolutionary upgrade. Pinalitan niya ang lumang knot sa paligid ng axle ng isang loop na nagpapahintulot sa yo-yo na mag-sleep. Ang single innovation na yan ay nagbukas ng pinto sa mga bagong tricks at modern yo-yo culture. Nag-organize pa siya ng early yo-yo competitions. Pinapatunayan na hindi lang ito basta laruan. Isa itong skill. Kalaunan, ibinenta niya ang kanyang business rights kay Donald F. Duncan Singer. Kumita ng malaking pera kahit sa panahon ng Great Depression. Hindi inimbento ni Pedro Flores ang yo-yo, pero pinag-ibig niya ang mundo dito. #Pedro Flores, Filipino Pride, History that Inspires, Pinoy Inventors, Yo-Yo Legend. Disclaimer: this AI-generated image is an artistic tribute, not a real photograph.